maganda po yung loud and clear natin. Maganda po yung mikropono natin at solo fly tayo uli ngayon. And ito yung ating second set. Ipahapon po yung first set. Masusunod yung third set, of course. Nasa ikalawang edisyon po tayo ng ating Tea of with Puri. Pero bago yan, no? Gusto ko pa salamatan yung, ano nyo po ako, itulungan nyo akong palaguin pa tong YouTube channel ko na Tea of with Puri. And turuan nyo ako tulungan nyo ako mag-like, share, subscribe. Yung like, share, subscribe. I-like lang po, i-click nyo lang po yung notification bell. Tapos syempre i-share nyo po para marami pa pong makaalam at marami pa tayong makauntahan at marami pa pong makapanood sa atin, makapakinig. And of course yung mag-subscribe para automatic naman para automatic na bawat vlog natin nasusubaybayan nyo naman po at para naman sa inyo lahat ito. And bago yan, of course, binabati ko yung mga nagkomenta. Mababa pa yung views pero okay lang po. Talagang ganyan nag-uumpisa tayo. Pero I hope magustuhan nyo to at hindi kayo maumay sa pinaggagawa natin dito. And special shoutout muna sa mga nag-comment doon sa una nating vlog. Lalo na kay Good Brother 6, kay Thunderstruck 07. Uy, to si Cesar Barquilla, kaibigan ko po ito. At si Atlife 14315, si Wishful Thinking 1605, Princess Dubai, Maysug Pinoy, Arnulfo Marquez. Maraming salamat sa inyo, no? And special shoutout na rin kina Dara, kay Barbin, kay Nika, kay Princess, kay Paulo. Shoutout po sa inyo lahat. And wag ko kayo mauumay, no? Wag kayo mauumay dahil may karugtong yung vlog natin kahapon, yung patungkol po ron sa oligarko, kung meron bang oligarko na sangkot din ba o involved din ba sa Isabong. And dahil dun sa nakaraang vlog natin, nagtawagan yung ilang tropa ng intelligence community. Ang sabi, totoong iniimbestigahan daw ng Criminal Investigation and Detection Group kung sino-sino mga personalidad pa ang sangkot sa Isabong. Higit lalo nilang pinagtutuon ng pansin kung sino-sino silang pumayag, nagplano at nagbigay ng go signal para ipagurgur yung 34 na sabongeros na pinaghahanap pa rin hanggang sa ngayon. Panyonyope o pandaraya yung sinasabing dahilan kaya ginurgur yung mga nawawalang sabongero na hanggang ngayon ay pinananabikan ng kanilang mga anak na sila'y makita at makakuha ng agarang hustisya. Tinatalakay natin ito, no, ngayong Huwebes ng umaga. Naghahanda na yung mga divers ng Philippine Navy upang sisirin ang lawa ng Taal Lake na sinabi ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy na doon daw itinapon yung mga bangkay ng nawawalang sabongeros. And I hope ma-recover ito kasi malaking bagay po na ma-recover ang mga bangkay. Hindi ko alam kung meron na bang jurisprudence na ang isang murder case magiging murder case kung wala namang ma-recover na mga bangkay ng mga biktima. And we'll see, tingnan natin to, usaping legal ito. Ang problema pa ngayon dun sa mga drivers, kamakailan lang may banta yung paggalaw at manakanakang pagyanig mula sa Bulkang Taal na posibleng maging hadlang sa masinsinang pagsisid ng mga magigiting nating Navy divers. Nauna nang itinanggi ng gambling tycoon Atong Ang yung akusasyon at bintang sa kanya ni Dondon alias Totoy na at ang usaping ito ay iwan natin hanggang maisampa ng formal na reklamo laban sa controversial na gambling personality yung hinggil dito sa missing sabongeros. Interesado tayo ngayon kung sino-sino yung mga personality pa kaya
ang makakaladkad sa isyung ito. Kasi kung natatandaan nyo, panay parinig ko na may mga involved dito na mga malalaking tao pa. And kahapon, na una na ring nagpalabas ng kanyang statement at itinatanggi ni Philippine Charity Sweepstakes Office Chairman Felix Reyes na siya raw ang taga-areglo ni Atong Ang. Kasi sa statement din kasi ni alias Dondon o alias Totoy na si allegedly isang PCSO official na retired judge daw ang taga-areglo sa mga kaso na ni Atong Ang. At sa kanyang statement hinamon ni PCSO Chairman Reyes si alias Dondon, si alias Totoy na maglabas ng pruweba at sabihin nito kung ano-ano yung mga partikular na kaso na sinasabi niyang inareglo di umano ni PCSO Chairman Reyes. Wag nating kalimutan, si Reyes ay kaibigan at kasamahan ni PCSO General Manager Mel Robles na malapit na tauhan ni First Lady Lisa Araneta Marcos. And of course, ang isabong, bagaman ang lisensya nito, bago pa man suspendin ni PRRD at ipalabas yung Executive Number 9 ni PBBM ay mula sa PAGCOR, pero may kinalaman din ang isabong, of course, sa PCSO na isa rin namang ahensya ng pamahalaan na nag-authorize din sa mga pataya patungkol naman sa small town lottery. Doon si Reyes pala, eto yun si Judge Reyes o PCSO Chairman Reyes ay isa rin sa aplikante ngayon sa pagka-ombudsman. Ganun din si Justice Secretary Boying Rimulya na pareho silang nag-a-apply para maging ombudsman dahil ngayong darating na July 27 ba yun? Sana tama July 27 magre-retiro na si Ombudsman Samuel Martires. So may nakikita rito mula sa kampo ni Reyes na mukhang may attempt na demolition job laban sa kanya, and hindi man niya direktang itukoy yun kay Justice Secretary Boying Rimulya, pero syempre yung mga nag-o-observe sa sitwasyong ito gano'n na nga ang isipin na posibleng sila nagigibaan. At kung ako tatanungin nyo, mukhang hindi lang sa isabong meron sabong, no? Mukhang ultimo sa loob ng gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. ay may kanya-kanya rin silang sabong. And sana kung gagawa ng investigation, kung talagang gumagawa although talaga namang gumagawa ng investigasyon ng CIDG, wag din nilang tantanan yung hinggil sa statement na to ni alias Dondon, alias Totoy, na may isang PCSO official ang taga-areglo sa mga asunto ni Atong Ang. And maliban dyan, meron tayong nababanggit, meron tayong naririnig na may ilang mambabatas, may senador, kongresista rin ang sakot sa isabong, at meron namang isang outgoing cabinet secretary na sinasabing malapit din sa mga sa ilang personalidad na sangkot sa isabong. At etong si cabinet secretary, actually lagi silang magkasama na madalas natin na nababalitaan nung kasagsagan ng kanilang negosyo, na lagi nitong kasama yung isang IT expert na ang balita natin nagbenta na ng kanyang mga ari-arian, nagbenta na ng kanyang chopper ba o yate at mga luxury vehicles, at nag-abroad na ito. Ang sabi nasa Australia raw, at kinukumpirma pa natin yan, no? And sa takot nila na madamay sila dahil hindi basta-basta kaso at asunto ang nag-aantay rito, dahil 34 na sabongeros po ang nawawala, at may nagsasabi na hindi lang naman 34 na bilang na sabongeros, o baka mas marami pa. And muli, antabayanan natin yan at subaybayan natin, at pagka may bago tayong impormasyon, ibabahagi ko agad dito sa inyo sa T-Op with Puri. Kaugnay nito, tuloy tayo ron sa kwento dun sa isang bilyonaryo o oligarko na kasama rin sa iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad.
Ano ang partisipasyon niya? Simple lang. Sa kanyang negosyo lang naman dumadaan ang payment, taya o pusta ng mga mananaya. Si oligarko ay may isang tauhan pala na isang executive. At marami ang nagtatanong kung ito bang si Mr. Executive ay pumasok sa isang kasunduan para magamit ang kanilang kumpanya sa isabong. Nagtatanong lang ulit tayo rito and maganda to masagot dahil pinag-uusapan na rin ito sa corporate world kasi nagtataka talaga sila kung bakit naman sa laki-laki ng kanilang kumpanya nakuha pa nilang sumausaw sa mga ganitong uri ng laro na isa pang sugal at ang mabigat tinatawag itong sugal lupa bagaman bilyon-bilyong piso po ang umiikot dito. Ayon sa ating informante, nag-create daw ng isang kumpanya si Mr. Executive at doon dumadaan ang revenue ng isabong. Doon sa revenue na yun at meron silang e-wallet. So, doon sa e-wallet na yun, nandun po yung nandun yung taya, nandun binabawas yung taya at nandun din ipinapasok yung panalo ng ilang aficionados ng isabong. And maganda yung sistemang yun. Magaling talaga nasa corporate world ka, nasa business ka. Kasi pag pinagsama mo naman talaga yung mga parokyano ng e-wallet sa mga iba pang may transaction, magkakagulo. Kaya ang ginawa nitong ni Mr. Executive, nakipag-tie up siya at nilinaw nila na magkaroon ng hiwalay na portal patungkol sa pumapasok na pera at lumalabas na pera galing sa taya at panalo ng mga mananaya ng isabong. Ang catch dito, ang kapustahan daw o ang kaaregluhan sa isang kontrata o agreement ay yung anak ng isang gambling businessman din. And eto maganda rin maglabas ng pahayag dito ang kanilang kumpanya, maganda maglabas ng pahayag dito si Mr. Oligarco at syempre si Mr. Executive para mabigyang linaw yung kanilang pangalan na nasa pedestal na sila. Sila yung mga tinitingala na sila yung mga tinitingalang personalidad ngayon sa Pilipinas, particular na sa corporate world. And we'll see. Tingnan natin. Yung umiikot na commission dito, hindi po basta-basta. Kasi sinasabing ang kita sa sabong online ay umaabot na 1 billion a day o 30 billion pesos a month. At kung totoo na 5% commission ang nakukuha ni Mr. Oligarco at ni Mr. Executive, tumataginting na 150 million pesos a month ito. So, malaki-laki yun, no? Kaya pala yung mga ganitong klaseng commission, umuugong na rin kung dito ba galing yung biniling yate at 2 yate at isang chopper sa Cayman Island o mula naman ito sa katas syempre ng pinagpaguran nila sa mga dambuhalang kumpanya or dito sa pinagputahan mula naman sa isabong. Ang catch kasi rito maliban dun sa business transaction o pagiging business partner, may kinalaman din kaya sila dun sa nag-aantay na kasong kidnapping, abduction at multiple murder. And nagtatanong lang tayo rito at tingnan natin kung itong batas ba, ito bang ginagawa ng PNP, ang direksyon ba ng kanilang investigasyon, ang direksyon din ba ng investigasyon ng DOJ ay wala talagang sisinuhin, kakampi ka o hindi ng administrasyon. Tingnan natin kasi nakaantabay po rito yung taong bayan. At sa mga nagtatanong kung sino yung tinutukoy nating oligarko, saka ko na lang ho sa inyo sasabihin pag pinilit nyo ako. Pero bigyan ko kayo ng clue. Ang clue, sa pangalan ni Mr. Oligarchs ay may letrang A at sa pangalan naman ni Mr. Executive ay may letrang W as in winner. So, kung di nyo magets yung sinasabi ko, bahala kayo sa buhay nyo. Pero,
marami pa po marami pa po tayong ikwekwento tungkol dito. Kaya lagi niyo po sana antabayanan itong ating bagong YouTube channel na T.O. with Puri. At dahil dyan, muli ito po ang inyong lingkod, ang T.O. with Puri, na mag-iiwan sa inyo ng paalam, sayonara, adios mga amigos. Ingat po lahat. Ingat po lahat. God bless po.